Ayun guys, hawak ko ngayon ang probe na may weight na 5 grams. Check muna natin bago tayo mag-check ng tracking force itong ating toner. Check muna natin, kakalibrate muna natin ang ating weight tester. Ayun, so dapat ito 5 grams or so. So, yun natin. So, ayan, 4.99 grams. So, okay naman. 5 grams kasi dapat yun. Ayan, i-check na natin ang tracking force nitong original tracking force nitong toner ng turntable, portable turntable. Ano natin mag-zero ito ating weight tester, and lagyan natin ang buong tone arm. Oops, kaya ito, uy, naka-pull. Naka-pull, nag-ibig sabihin nag-exceed siya sa maximum range nito weight tester. Mataas talaga, mabigat talaga toner. So umuulan dito sa amin, mabigat talaga. Okay, gamit itong 10 peso coin, kinapit natin sa likod. Titingnan natin kung may mababago sa tracking force, kung mapapagaan niya. Okay, tapos 4.55, mataas pa rin, mataas pa rin, 4 grams kasi ito. Okay, gamit naman itong hook na nakuha ko sa keychain, sa isang keychain, at idadagdag sa weight, bilang counterweight. Titingnan natin kung makakatulong ito. Ayun, 3.55. So ayun, nabawasan ng isang punto, 1 gram mismo. So pasok na siya, 2.2 to 4 kasi ang allowed. So pasok na 3. I know these days most people say tracking forces above 3 to 3.5 grams will damage your records, but if you look up the original design specifications of LPs and 45s, such as what is listed here on page 709 of the Radio Designer's Handbook under the category Dimensions of Records and Grooves, Columbia specified 6 grams and RCA Victor specified 5 grams plus or minus 1 gram. When the stereo LP standard came out in 1957, at that point in time, they were telling everybody to track at 6 grams. So records are actually supposed to be able to track with that kind of weight, and I've bought a lot of used records through the years, and I can tell you that as long as that stylus was replaced, even on those old players, if you played them, it didn't cause a great deal of damage. Hindi ko nagustuhan yung may nakakapit na coin, tapos may tape, tapos may lalagyan po ng hooks. Yung ginawa ko, binutasan ko na lang itong likuran kasi plastic lang naman to. So lalagyan lang natin ito ng screw. Ayan, and then magsasabi tayo sa screw kung ano pwede natin isabit na counterweight. Ayan, bigyan natin ng screw. At dyan tayo magsasabit ng kung ano mga pwede natin isabit. Okay, so ayun, itong screw sasabitan natin. Nakakuha ko ng nuts, concrete bolt to eh. So yan, lagyan natin ng nuts at saka yung mga washers bilang counterweight. Titingnan natin kung ano may itulong ito, mapapagaan pa. Check natin ating weight tester. Ayoko kasi nung lalagyan ko pala tape 10 peso coin. Okay, medyo tumaas 3.59, pero okay lang. So pasok pa rin siya sa 2 to 4 range ng allowed na tracking force. Kaya lang, pagkagamit mo itong turntable, pagka ganito, alisin mo rin yan yung screw, or ipapasok mo pa yung screw kasi tumatama yung pag sinasara yung lid ng ng turntable, tumatama. Ayun tumatama dun. So aalisin mo or ipapasok mo pa sa loob. Ayun tumatama. Pero pagdating ng araw, babaguhin ko pa rin yan. Wala na. Isa sa mga pula ng iba sa mga ganitong portable turntable, wala raw anti-skate. So, anti-skate yun yung pag kilos ng tone arm, paloob o palabas, maaaring gasgas ang yung plaka. So titingnan natin. Yun. Hindi naman kumikilos wala, hindi naman siya
mag inwards or outwards o kahit saan mo ilagay, doesn't matter kung saan mo man i-posisyon, hindi siya kumikilos, naka-steady lang oh. So meaning factory adjusted na to. Meron siyang sariling counterweight, yung sariling anti-skate. So taliwas dun sa sinasabi ng mga audiophiles. Alright guys, recently may binili akong isang set ng diamond stylus from Lazada. So may kanya-kanyang protective case ito, yung maganda doon. And merong isang libreng cartridge. And okay naman ang packaging. At yung cartridge niya, mukha siyang imitation siya ng Chudenji na CC800. So ito, ayan. So may protective case, okay naman. So ayun, may metal casing pa yung stylus, kulay gold na yun. Tapos ayun, makikita nyo yung diamond stylus nya, diamond shape. So ayun nga sa mga ayan ang kanyang brand, JC. Tapos meron ang logo niya parang axe or anchor, JC. So upload naman yan dun sa ibang mga audiophile vloggers. Ayan, buti na lang may mga kanya-kanyang mga protective case. Ayan. So ayon sa mga audiophiles, kailangan kung may portable turntable ka, palitan mo agad ng stylus, gawin mo agad diamond stylus para mas mag-withstand yung mga pressure ng mga tracking force kahit gano'ng kataas. Ayun oh. So anyway, na-adjust na naman natin yung tracking force niya. So maganda na rin yung may dobling ingat. Yung metal yung casing ng niya na yan, stylus. So okay naman. Okay guys, so ayan, papalitan na natin ang ating red stylus gamit itong flat screwdriver. So ito yung gagamitin natin. So ayan, meron diyang slot na butas. Alisin muna natin itong kanyang protective case, casing, and natin itong clip. Okay, ayun, nakikita nyo, mapapansin nyo may butas, parang mailbox. Ayun, no? Doon nyo isusuot yung itong ating flat screwdriver. Suot lang 2 to 3 mm, huwag sobra, tas twist. Ayun, suot, twist, yan, ganyan lang. Tapos huwag karaka-raka agad hihilahin, ibababa muna. Ayun, ibababa. Tapos saka dahan-dahang hihilahin kasi pa rin yan sa bandang likod yung dalawang tabi. Ayun ha. So naalis na natin ang luma niyang ito ipapalit natin itong ating bagong biniling diamond stylus. Ayan, so para mas matibay ang stylus natin. Yan din ang recommendation ng mga expert. Palitan agad ng diamond stylus yung kung meron kayong ganitong klase ng So kung yung paraan ng pag-alis nyo, yun din ang paraan ng pagkakabit. Sa likod muna, tapos itataas at may marinig yung click. Ayan, audible click or maglalak yan, mararamdaman nyo maglalak. So ayun, napalitan na natin. So okay na, ready to use na. Ayan guys. Susubukan natin ang ating 78 RPM